Isang masayang araw po sa ating lahat. Kamusta na po kayo? Nawa po tayong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Purihin ang Panginoon sa bagong umaga na muling ibinigay sa atin. Nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sa pagkakataong ito na muli po ay makapagbigay ng kanyang maikling mensahe. At matatagpuan po natin ito sa Efeso 5:15 hanggang 16. Atin pong basahin. Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. At sa English, ganito naman po ang sinasabi, be very careful then how you live, not as unwise but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. Pagpalain po ang pagkabasa ng kanyang salita. Dito po sa sulat na ito ni Apostol Pablo ay maliwanag po ang paalaala niya sa mga mananampalataya sa Efeso kung paano dapat mamuhay bilang mga anak ng Diyos. At tayo po'y kabilang din dito sapagkat tayo ngay nakipag-isa din kay Kristo Jesus. Sabi po sa Efeso 5:1, yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Ano po ba ang isa sa napakaraming magagandang katangian ng Diyos na dapat nating tularan? Tingin ko po ay yung kanyang pagiging mapagmahal. Ipinadama ni Kristo ang kanyang pagmamahal sa atin noong ialay niya ang kanyang buhay. Tinubos niya tayo sa ating mga kasalanan at patuloy na nararanasan ang kanyang labis na pag-ibig sa atin. Mula sa kadiliman ay inilipat niya tayo sa kaliwanagan, kung kaya't nararapat na tayo po ay mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Sikapin nating alamin kung ano ang magbibigay luwalhati sa Panginoon. Sabi po sa Efeso 5:15, be very careful then how you live, not as unwise but as wise. At napakaganda nga po ng pagkakatukoy sa salitang wise sa Proverbs 11:30. And he who wins souls is wise. Ulitin ko po, and he who wins souls is wise. Tayo po pala ay matatawag na wise kung inaakay natin ang mga tao patungo sa paanan ng ating Panginoong Diyos. At naniniwala ako na nalulugod ang Panginoon sa ganitong gawain. Sabi nga po sa ating pag-aaral ay maging lifestyle natin dapat ang pag-share ng gospel upang makilala at maranasan nila ang pag-ibig ng Panginoong Hesus. Napakabuti po ng Diyos sa ating buhay. Minahal niya tayo ng labis, patuloy na nararanasan natin ang kanyang kadakilaan, at di rin siya nagkukulang sa ating mga pangangailangan. Bagamat hindi po tayo exempted sa mga iba't ibang pagsubok sa buhay, ngunit tapat po ang ating Diyos. At sa panahon ito na lumalala ang kasamaan ng mundo, marahil ay mayroon tayong mga kakilala na dumaraan ngayon sa mabigat na pagsubok. Naway gamitin tayo ng Panginoon na makatulong sa kanila. Sabi nga na maging matatalino tayo at huwag sayangin ang panahon na ibinibigay sa atin. Kaya tayo na pong humayo at ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan. Ibigay natin ang mensahe ng pag-asa sa mga taong hanggang ngayon ay di pa natatagpuan ng Panginoon Jesus sa kanilang buhay. Naniniwala akong gusto rin nating maranasan nila ang biyaya ng Diyos na ating tinatamasa. Kaya kapatid, tayo nang humayo at ipahayag natin ang mabuting balita ng kaligtasan habang may panahon pa. Salamat po muli sa maikling sandali na ating pinagsamahan ngayon. Hanggang bukas po muli, patuloy po tayong makinig at subaybayan natin ang ating pong araw-araw na Everyday God Daily Devotion. Pagpalain po tayo ng ating makapangyarihang Diyos. Salamat po.